No? Kaya ho dapat, no, sa mga kapwa ko humaniningil, no, dapat taasan nyo ho yung tolerance nyo. Kasi pinasok nyo ho yung hanap buhay na yan. Ano po, kailangan talaga yung inyong patience tsaka yung tolerance nyo sa ano is dapat mahaba. No, pasensya nyo ho talaga mahaba. May nagtanong sa akin, ang sabi legit daw. Siguro nga talagang legit siya. Pero pag di ka agad nakabayad, ipapasa ka sa collector's agent at yung mga yon ang manghaharas sa'yo. Babarahin ka pa sa bawat mga sinasabi mo. Ilang araw pa lang ako due, tapos nagbabanta na sa akin. Hindi makaintindi. Tuwing naalala ko yon, nanginginig ako sobra. Lalo akong na-stress. Sana pala di ko na lang sinagot at simula ngayon di na ako sasagot sa mga calls dahil wala kang mapapala, may stress ka lang, sira pa buong araw mo. Alright, napakagandang katanungan po nito. No? Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo. Napakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Muli po, pasensya na ako sa boses ko. Ayan, nawala na halos talaga. Napakahirap po. Inuubo ho kasi ako, sinasabayan ng asthma, no? Pero ganun pa man ho, sasagutin ho natin itong katanungan na to, no? Okay. Sabi nyo nga ho, itong ulan na to is legit. Well, hindi naman ho kasi sukatan ng ano ko na sa inyo, no? Hindi ho sukatan ng ng pagiging legit or not legit yung ginagawa nilang panghaharas or mataas na na interest o ano man. Okay. Para ho yan masabi na legit na lending, dapat yan rehistrado or nasunod ho doon sa mga batas na nakakasakop ko sa pagpapautang. Okay, yun ho yung legit na sinasabi. Okay? Ito ho kasing itong sinasabi niyo ulan na to. Before, nagkaroon ho talaga din ng problema yan. Abusado rin yan. Kaya lang ho, excuse me po, nag-rebranding sila. So ngayon, umayos naman na sila, no? Nasunod naman na sila. So, medyo malaki pa rin yung kanilang interest pero hindi na ho agaya nung dati. Okay, tapos yun nga ho, tama kayo. Ang masaklap kasi ho dito, wala sila kasing yung in-house na hahawak ng past due. Meron silang in-house na humahawak ho dun sa mga reminder lang. Pero pagka nag-past due yan, itinatransfer na ho talaga nila yan sa mga collection agency. Okay. Now, ito po ang nangyayari. Kasi ho, hindi naman ho lahat ng collection agency pare-parehas magpatakbo. Meron ho mga maayos na collection agency at meron din naman ho hindi maayos na collection agency. No? So, hindi ko sa nila lahat na bugok. Okay? May mga collection agency ho talagang matitino. Okay? Meron ho akong mga kabarkada, meron ho akong mga colleagues ko before na may-ari na po ng collection agency, manager ho ng collection agency, nagpapatakbo ho ng collection agency. Kaya wala ho akong problema sa mga yan. Okay? Ngayon ho, kasi meron mga collection agency na hindi ho kasi ganun kalalaki pa. Okay? Tapos, may mga amo yan na hindi ko malaman kung paanong paniningil ang natututunan. Okay, kaya ho, yung iba ho, no, na matitinong collection agency, nadadamay. Okay? So, nataon ho, na yung nakuha ho nitong ulan ninyo, medyo may kabuguan talaga. No? Talaga hong, parang ginagawa ho talaga ng mga abusadong online lending apps ang style. Okay? Talagang aabusuhin kayo. Okay? Pero ganito ho yan, no? Kasi according ho dun sa prohibition on unfair debt collection practices, no? Wala naman hong problema na mag-hire or kumuha ng serbisyo ng mga third-party collection agencies itong mga lending or financing companies, no? Including po dyan ang mga online lending apps. Okay? Pwede ho yun. Okay? Kaya lang, no? Pagka ho, yung kinuha nila or yung hinire nila or hiningan nila ng assistance na collection agency ay nangharas, yun pa rin pong lending or OLA na yun ang mananagot po sa gobyerno.
Okay, so ang gawin nyo po, no, ito gawin nyo, i-complain nyo po. Okay, i-complain nyo yung collection, yung ano, yung all na yan na sinasabi nyo po. No, kasi ayon ho sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices, kung ano man pong gawin na mali nung hinire nila na collection agency, yun pong lending or financing or yan, all na yan, ang mananagot po doon. Okay? Kaya nga ho nila pinayagan yan eh. Okay? Yun ho ay base sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Para mas maintindihan nyo po, nakalink po, no, dyan po sa description box ko, sa YouTube channel ko, yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Basahin nyo po doon. Inilista po doon lahat ng bawal, yung mga hindi po pwedeng gawin. Okay? For example po, no, hindi po pwedeng pumunta o tumawag, no, sa alanganing oras, kagaya po ng alas 6 ng umaga or sobra po sa alas 10. So, hindi ko kayo po pwedeng puntahan or tawagan, mga ganun. Hindi ko po pwedeng magpanggap. Hindi ko kayo po pwedeng takutin. Hindi ko kayo po pwedeng iharas. Okay? Yun po yung mga nakalagay po doon. No? Pero pwedeng mag-hire ng collection agency. Kaya lang, itong collection agency na to, kailangan sundin yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices, which is kung ano nga yung mga bawal dapat hindi nila ginagawa. Okay, kaya lang nga sabi ko nga sa inyo, hindi ho lahat ng collection agency, no, nasunod ho dyan. No, talagang sila pa rin ho, ginagawa pa rin nila yung mga barbaric ways of collecting. Kasi, sabi ko nga ho sa inyo, no, o kung napapanood niyo po iba kong videos, hindi naman ho ganun kahirap maningil. Basta alam nyo po ang gagawin. No, basta alam nyo po yung tama yung kumbaga yung tamang path, no, na pupuntahan po ninyo. Kasi dapat nga, kagaya sinabi ko, dapat ho yan may policy. No, yun ho kasi yung path na dapat mong tahakin eh. Yung policy na yun eh. Yun ho ang susundin nyo. Okay? Kasi ho, ang policy, flowchart yan. Okay? Ano po yung mga dapat gawin? Okay? Ano po yung mga tawag dito, susunod na gagawin? Okay? Nandun po lahat yan. No? Pagkatapos bantawagan yan, i-email, i-message, puntahan, padala ng demand letter, ano ba susunod? Nandun ho pagkakasunod-sunod nun eh. Okay? Nandun ho sa collection policy na yun. No? Samantalang ho itong kasing mga abusadong online lending apps na to, at yung iba pong mga collection agency is wala niyan. Okay? Pero ho, sasabihin ko na sa inyo, meron ho, no, marami ho mga collection agency ang matitino. Okay? Kagaya lang ho ng mga ginagamit ng mga bangko, no, matitino ho yan. No? Meron din siguro mga kasi may mga naririnig din ho ako na complain na hinaharas daw sila. Kaya lang ho kasi ito, no, real talk lang. Kasi minsan no, may mga kliyente ko kasi na nag-i-instigate din. No, na kumbaga hinahamit o pinipikon muna or sinasabat muna or hindi maayos kausap. No, kaya tao rin ho kasi yan. No, minsan ho yan. Siyempre, baka mamaya may problema. No, kahit sabihin mo matinong-matino yung kumpanya nila, kaya lang nagiging kumbaga na-judge yung company na yun, yung collection agency na yun, because of that one person, kasi nga, sa tingin mo, naharas ka. Diba? So, minsan, no, tayo rin, no, kuwari, kinausap naman tayo na maayos, kausapin din ho natin na maayos. Kasi, ako danas ko ho yan. Kainam-inam ho ng intro ko eh. So, sinabi ko yung lagi ko hong sinasabi. Diba? Kaya lang ho, pambungad sa akin, sino ba to? Binura ko agad ako. Di ba? Buti na lang maganda gising ko nun. Di ba? Kasi pagka hindi kayo nagkatugma, ay magka-clash talaga kayo. Kasi siyempre utang yan eh. Di ba? Kasi minsan, may ipipilit yung kliyente, na wala ho dun sa kumbaga wala dun sa alituntunin. No? Kasi nga ho, kada lending, kada financing, iba-iba ho ng alituntunin yan. Kung itong si lending A pwedeng mag-restructure, baka si lending B hindi po pwede. Kung ini-insist nitong kliyente na to na i-restructure mo, kung wala naman silang ganung programa.
Diba? So, baka magka-clash lang, no? So, minsan kasi nasa approach din o nasa pagtanggap nyo rin ng nung tawag. Kaya lang, sabi nga ho sa inyo, dapat kasi itong mga maniningil, no, mataas ang tolerance. No? Kasi nga ho, meron tayong dapat sundin na memorandum, yung prohibition ng unfair debt collection practices. Di ba? Isinulat na ho yun. Inisa-isa na po kung alin yung mga hindi dapat gawin. No? Kaya ho dapat, no, sa mga kapwa ko humaniningil, no, dapat taasan nyo yung tolerance nyo. Kasi pinasok nyo yung hanap buhay na yan. Ano po, kailangan talaga yung inyong patience tsaka yung tolerance nyo sa is dapat mahaba. No, pasensya nyo talaga mahaba. Kasi yes, madaling maningil para sa akin. Ha? Para, hindi ko sinasabing para sa lahat ng paniningil. Kasi para sa akin, no, excuse po. Para sa akin, no, madaling maningil. Basta ho, kumbaga, nasa ayos o ang pag-uusap. Kasi pagka inunahan nyo ng init ang ulo yan, at inunahan nyo ng pasigaw pagalit, talagang walang pupuntahan niya. Magtatalo lang ho kayo. No, hindi ho matatapos yan. Paikot-ikot lang yung magiging usapan niyo. Di ba? Tsaka ho dapat, no, yung mga maniningil, no, bigyan ho sana ng karapatan ng kanilang mga managers na mag-decide for themselves. Kasi nangyayari ho minsan, no, kolektor ka nga, maniningil ka. Pagka nandun ka na sa usapan na nagkakaroon na kayo ng agreement, no, kailangan mo pang itawa, saglit po at muna kita, i-hold po muna kita. No, kasi po, itatanungin ko po muna yung manager ko. No, sana po, bigyan nyo ng karapatan yung maniningil ninyo na makipag-transact na. Ma-close na yung transaction. No, kasi may policy naman kayo eh. Kung nabasa naman nabasa naman siguro nung kolektor ninyo o maniningil niyo yung policy, maintindihan niya yun. So dapat susunod siya doon. Di ba? So doon niyo siya ngayon i-grade. No, yung kolektor niyo kung nasunod o hindi. Pero sana bigyan niyo ng karapatan yung maniningil niyo na makipag-transact. Kasi importante ho yung oras. Pag hinold nyo ho yung kliyente, no, nasasayang yung oras eh. May trabaho ho din ho yan. Di ba? Sana ho, yun lang ho yung payo ko dun sa mga managers tsaka sa mga maniningil na kagaya ko po. Okay? So, dun ho sa baka ho natapat lang kayo dun sa mga collection agency na talaga na mga abusado. No? And, i-complain nyo ho, yung ganun ho gawin nyo. I-complain nyo ho sa SEC. No, lahat ng screenshots, no, or yung mga proof ninyo, screenshot nyo tapos i-send nyo sa kanila. No, if-flag po yan ni SEC agad. No, sasabihan agad po yung lending company. No, para ho yung lending company naman ang magfa-flag dun sa collection agency kasi sagot nila yun eh. Okay, tapos nga po pala inilagay ko na rin po yung link, no, dun sa sa aking description box, no. Kasi ang SEC base rin doon sa prohibition on unfair debt collection practices is kailangan merong complaint mechanism. Pag sinabi yung complaint mechanism, dapat nandun yung company name, sino po yung representante, ano po yung posisyon niya, ano yung contact number. So doon ho kayo po pwedeng tumawag para doon sa complaint. Andun po yung link sa description box ko din po. Nandiyan po lahat actually yung link eh. Yung mga listahan ng lending, listahan ng financing, yung yung tawag dito, yung mga na-revoke na nandyan po lahat. No? I-click nyo na lang po. No? Sa lahat po ng videos ko, inilalagay ko po dyan lahat. Any information po na makikita nyo po sa SEC, nandyan po sa aking Basta po may kanalaman sa utang. Okay, nandyan po sa aking description box. Doon naman po ulit sa sa nagpadala ng katanungan, ipag-ipunan nyo na lang po tsaka bayaran para po matapos na po yung intindihin nyo na yan. Kasi habang yan tumatagal, siyempre isipin yan. So, ibig sabihin, pag isipin yan, dagdag stress po sa atin yan. No? Wag ho natin stressin ang sarili natin. No? Napaka-easy po ng buhay. Okay, i-enjoy ho natin ang buhay natin. No, wag yung konting kibot i-stressin natin sarili natin. Kung kaya nyo naman nung bayaran na lang po ninyo. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos.
Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.